So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron po kasi pinangako si PBBM last year. So, ito nabalita ito noong 2023. Ito ito kasi mga kababayan, in my own opinion, good news ito, pero merong bantang bad news. Okay. So, explain natin yan. So, nangako po kasi si PBBM noong 2023 na ito Marcos wage increase soon. So nangako po si PBBM na magtataas po siya ng sweldo sa mga empleyado po sa pribado. Yan. Okay. So, tingnan natin to Sabi dito, Ferdinand Marcos Jr. has said that an increase in the minimum wage in the country may be implemented soon to elevate inflationary pressure on workers. So dahil nga naman po, na-admitted naman po tayo na nung last year po, pumalo po ng 8% po yung inflation po ng Pilipinas. So ngayon po, malaki po yung chance na this year, magkaroon po ng 100 pesos na increase sa empleyado. So kung 100 pesos po yan, pumapalo po yan, 2,500, 2,600 per month. Yung idadagdag po ng sweldo po ng mga kababayan po natin na nagtatrabaho po sa private sector. So magkano ba ngayon sweldo ng empleyado per month? 16,000. 'Di ba? So 16,000 magiging 18,000. So parang ganoon. Kasi magkano ba ngayon 610, 'di ba? 610. Okay. So ito So ngayon, ito yung balita ngayong araw. So dahil nga po diyan sa pangako ni PBBM, naipasa na rin po itong House bill, itong Senate bill po na to. Ito Senate approves 100 pesos daily wage hike bill. Ito po ay nabalita ngayong araw lang. Okay? The landmark bill proposing 100 pesos increase in the daily minimum wage of workers in the private sector got a step closer becoming a law as the Senate provided on its third reading and final reading. So mga babayan po kasi, pag sinabi po kasi nating third reading po, ayan po ay finalization na lang po yan. So malimit po kasi kapag kapag third reading na, batas na po 'yan. Kumbaga na lang 'yan, parang finalization na lang 'yan. Ganyan po pag third reading. So ang mangyayari niyan, kapag naipasa na po 'yan sa Senate, iakyat po 'yan kay PBBM, pipirmahan niyo na lang po yung 100 pesos na 'yan. Na increase po sa sweldo po ng mga kababayan natin. Well, hindi ako affected dito kasi hindi naman ako empleyado. Yan. So mga babayan kasi ngayon may mga hindi pumirma dito. Na ito So ang boto po kasi dito, 'di ba 24 yung senador. So yung bumoto po dito 20. So 24 po na senador, 20 po yung pumabor na ipasabatas na tong 100 pesos na pagtaas ng sweldo. So sa yung apat po na hindi po bumoto, ito po ay Siyempre, Amy Marcos, si Lito Lapid, si Mark Villar, at saka si Cynthia Villar. Hindi, pasensya ng mga babae, natawa lang ako kay Cynthia Villar Kasi si Cynthia Villar po, alam naman po natin na negosyante. So ayaw na ayaw po talaga ng mga Villar, yung mga pagtaas po ng sweldo ng mga empleyado kasi nga po, malaki yung mawawala sa kanila. Okay. Si Amy Marcos din, wala din. Ayaw din ni Amy Marcos na nataasan yung sweldo po ng mga manggagawa natin. Pati si Lito Lapid. Ayan di ba? Nakalagay Ayaw niya rin pala. Okay. So, yung mga Villar, alam na natin yan. Kasi mga kababayan, for example lang, ito lang. Kung 100 pesos po kasi, yung magiging increase po sa sweldo, kung meron kayong 1,000 empleyado, papalo nun, magkano mawawala sa inyo nun? May na ako sa mat, pasensya na, So, sa 2,500 tapos times 1,000. So, 2.5 million. So, kung meron kang 100 empleyado, hindi, tama, 1/10. Tama, 2.5 million po yung mawawala sa pera ninyo. So parang ganun, di ba? Syempre, alam naman po natin yung Villar. Ilan ba yung empleyado niyan?
So, ibig sabihin nun, million po mawawala sa mga bilyar every month pag tinaasan po yung sweldo. O, di ba? Pero mga kababayan, good news ito sa mga empleyado. Pero syempre, merong konting implications ito. So, ito lang pakita ko lang sa inyo, no? So, mga kababayan po kasi, yung SM po kasi, tandaan nyo, SM. Yung SM po kasi, meron siyang 60,000 na employees. At alam naman po natin yung SM, kasi ako nagtrabaho ko sa SM dati. Nagtrabaho ko dyan. So, yung SM po kasi, kapag sinabing magtaas ng sweldo, sumusunod po talaga yung SM. Sumusunod po talaga yan. Well, medyo hindi maganda yung yung ayoko na magbanggit pero well, hindi kasi sa trabaho, okay magtrabaho sa SM. Napakadali ng trabaho sa SM talaga. Napakadali. Pero syempre, kung gusto mo ng career, panghabang buhay, hindi maganda na magtagal ka sa trabaho sa SM. In my own opinion. Kaya nga ako umalis din dyan eh. Diba? So ito lang sinasabi ko mga kababayan. Sa SM po, meron po 60,000 na employees. So kung yung 60,000 employees po na yan, tingnan natin yung 60,000 employees, 60,000, kung lahat po sila ay mabibigyan po ng 2,500 every month, so 150 million every month yung mababawas po sa kita ng SM. Okay lang, mayaman naman yung SM. Kaya naman nila yan, di ba? And then, syempre, meron pa dito. Yung, ito. Yung Monday Nissin. Hinanap ko talaga yan. Sila po yung distributor po. Sila po yung gumagawa ng Lucky Me Pancit Canton. So, meron silang 3,500 na employee last year. So, 3,500 times 2,500, 2,500, so 8 million. 8.7 million po yung matatanggal na kita po ng Nissin na gumagawa po ng Pancit Canton. So ano ba pinupunto ko dito mga kababayan? Yung pinupunto ko lang kasi dito mga kababayan, pag nagtaas po kasi ng sweldo, so syempre yung gumagawa ng tinapay, yung gumagawa ng Pancit Canton, yung gumagawa ng sardinas, yung mga nagtatrabaho sa SM na nagbebenta sa atin, so makakaroon din sila ng cost yung mga kumpanya na yan. So, syempre, kapag merong added cost, pwede nilang ipasa sa mga consumer yung added cost na yan. Well, meron namang SRP. Meron namang suggested retail price. Di ba? Meron namang ganun. Yun nga lang, syempre, kinukonsidera din po kasi ng SRP na yan yung mga gastos din po ng kumpanya. So, good news, tumaas yung sweldo ng mga employee natin, pero syempre, ang magiging implications nito, may chance din po na tumaas din po kasi yung mga bilihin. Yon, posibleng ganon. Well, mukha namang napag-aralan naman ito, no? Pero ayun lang ang iniisip ko dito. And then mga kababayan kasi, ito pa. So nung tininan ko nga po kung kailan ba nagtaas ng sweldo, ito sa loob ng 10 years, 2024, di ba? So simula nung 10 years nagtaas ng sweldo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa loob ng 10 taon, nagtaas po ng sweldo ng 6 na beses. So, nung panahon po ni Duterte, nagtaas ng sweldo ng 1, 2, 3, 3 beses. Okay. Pero kung titingnan po natin yan ng mas mahaba, ng 25 years, ito nakita ko lang to kinumpara ko lang. So, nung panahon po ni Gloria, nagtaas ng sweldo ng 6 na beses. 2022, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na beses nagtaas po yung sweldo nung panahon ni Gloria. Nung panahon po ni Pinoy, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 din. So, nung panahon ni Digong, 1, 2, 3. 3 lang. 3 lang nung panahon ni Digong. 3 beses lang po nagtaas ng sweldo. Noong panahon po ni PBBM, nagtaas ng sweldo last year, tapos magtataas pa ng sweldo ngayon. Kasi ito base lang to sa graph kasi noong 2022, ang sweldo ng manggagawa ay nasa 570. 2022. Tapos nung pumalo yung 2023, pumalo siya ng 610. Okay. So tumaas na pala yung sweldo nung nakaraan, nung panahon ni PBBM. And then ngayon, ito yung pinakamalaki, napapalo po ng 100. So from 610 papalo po ng 710 na po
talagang tataas po talaga yan dito. Okay. So ang pinupunto lang dito, ko lang dito mga kababayan, kung si Duterte nagtaas ng sweldo ng 6 na beses sa loob ng 6 na taon, kung si Duterte pala ay nagtaas ng sweldo ng 3 beses sa loob ng 6 na taon, si PBBM naman po nagtaas na ng sweldo ng 2 beses sa loob ng 2 taon. So at least you get the point. So yun, good news ito para sa mga empleyado. And then medyo abangan natin yung magiging implications nito sa economy natin. Kasi ano yan Economics 101 po kasi na kung mas maraming pera po ang nagsisirculate, mas tumataas po yung bilihin. Ano yun? Economics 101 yun, napag-aaralan po yun. Napag-aaralan ko po yun nung first year college ako. Yan. So kayo mga kababayan, no? Ano masabi nyo nga po dito sa sa pangako na tinupad po ni PBBM regarding po sa pagtaas po ng sweldo ng mga empleyado sa private sector. So agree ba kayo dito or agree din kayo dito na katulad ko na medyo nagwo-worry sa inflation? So abangan po natin 'yan, no. So syempre para sa akin good news pa rin 'to, di ba? Isipin mo 100. 'Yon. So thank you po mga kababayan. So salamat po diyan po sa 664 po na nanonood. So sa hindi pa po nakapag-like, pingin na lang po ako ng like, and then kung meron po kayong time para panoorin po yung mga replays, pagtuunan nyo na lang din po ng konting oras para po makatulong lang din po sa ating munting channel. So thank you po mga kababayan, salamat po sa inyo. Thank you po.